Magandang oras. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 13. Buong araw nagkulong sa kwarto si Sarah. Laging pasasalamat niya at isang linggo sa ibang bansa ang kanyang mga magulang. Dahil tiyak na hindi nila palalampasin ang ganitong bagay. Magtatanong at magtatanong sila at hindi titigil hanggat hindi nalaman ang totoo. Sarah, kakain na. Dinig niyang tawag ni Bebeng kasunod ang mga katok sa pinto. Maghapon siyang hindi kumakain kaya alam niyang nag-aalala ito sa kanya. Inayos niya ang sarili, subalit hindi pa rin nawawala ang pamumugto ng kanyang mga mata dahil sa walang tigil na pag-iyak. Tinungan niya ang pinto at pinagbuksan si Bebeng. Mabuti naman at binuksan mo. O heto, dinalhan kita ng pagkain. Nag-aalala ako sa'yo. Mahinahong wika ni Bebeng habang nakatayo at bitbit ang tray na may lamang plato ng mga pagkain. Kitang-kita ni Sarah ang pag-aalala sa mga mata nito. Salamat ate. Halika, pasok ka. Hindi naman nag-atubiling pumasok si Bebeng. Inilapag nito ang tray sa bedside table ng dalaga. Nanggaling dito si Adrian, nagpaalam na aalis muna. At ang sabi niya, kausapin daw at alagaan kitang mabuti. Sarah, ano bang nangyari? Pagkuway tanong ni Bebeng. Tila kinurot ang kanyang puso nang marinig ang sinabi ni Bebeng. Kailangan ba talaga niyang itaboy si Adrian at sa kanya ibunton ang galit kay Rafael? Wala naman kasalanan ang binata kung tutuusin. Napagsalitaan ko siya ng masasakit ate. Alam ko nasaktan ko siya at mukhang itinaboy ko siya dahil sa mga sinabi ko. Bakit ba kasi? Sabihin mo nang maintindihan kita. Narito ako. Karamay mo ako lagi. Naupo ang dalaga sa gilid ng kama at nagsimula na namang maglaglagan ang kanyang mga luha. Ate, kasal na si Rafael. Mahina niyang sabi. Ano? Ulitin mo nga? Kasal na si Raf. Matagal na. Matagal na niya akong niloloko at pinapaikot sa kanyang mga palad. Iyon ang nalaman namin kagabi. Narinig ko mismo at nakita silang dalawa ng asawa niya. At walang iba kundi ang babaeng kasama niya nang nasa Tagaytay sila. Ano? Hayop talagang lalaking yan. Sarah, may ipapakita ko sa'yo pero sana wag kang magalit kung itinago ko sa'yo ito ha. Naghihintay kasi ako ng pagkakataong ikaw mismo ang makatuklas. Anong ibig mong sabihin ate? Inilabas ni Bebeng ang kanyang cellphone. Heto. Ani dito at ibinigay sa dalaga ang cellphone habang nakaplay ang isang video. Napatingin dito si Sarah. Ito ang sinasabi ni Adrian sa akin noong isang gabi pagkatapos kong malaman ang lahat. Ang masakit pa sa lahat ay ang malamang ang investment ni Daddy ang dahilan. Kaya ako pinakikisamahan ni Rafael. So, yung pera lang palang kailangan niya. Pues, hindi maari Sarah. Kahit yaya lang ako, meron akong malasakit sa pamilya ninyo. Kailangan mapigilan ang pag-invest ng daddy mo at iyon ang unang hagbang na gagawin mo. Tama ka ate. Kailangan mong maging matatag. Narito lang ako, handang dumamay sa'yo. Kakausapin ko si Dad at Mami pag uwi nila. Habang wala sila, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Good girl. Gaganti tayo. Hindi ko mapapalagpas ito, Sarah. Salamat ate Babes. Pero si Adrian, baka iwanan na niya ako ng tuluyan. Hayaan mo na rin muna siya. Sarah, alam kong mahal ka niya, higit pa sa isang matalik na kaibigan. Matagal ko nang napapansin yun.
Alam ko ate, nasabi niya sa akin. Masyado ko siyang nasaktan sa mga sinabi ko. Maayos din ang lahat. Magdasal ka lang. Malalagpasan mo lahat ng ito at sisimulan mong ibangon ang sarili mo at ipakitang matatag ka. Sus, hindi natin ikamamatay na walang lalaki sa buhay, lalo na kung katulad ni Rafael. Pero si Sir A, sayang. Salamat ate. Napayakap ang dalaga kay Bebeng. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya dahil sa mga taong nagmamahal sa kanya. Masakit nga lamang na ang lalaking minahal niya ng totoo't lubusan ay siyang dahilan ng pasakit sa kanyang buhay. Kumain ka na. Babalikan kita mamaya ha. Sige ate. Thank you. Promise, kakain ka? Tumango siya. Good. Sige na. At baka lumamig ng mga pagkain mo. May ilang araw ka pang natitira para umiyak. Dahil bago dumating sina senyor, kailangan mong maging handa. Dapat, ni isang patak ng luha ay wala na ha. Tumango siyang muli at bahagyang napangiti. Iniwan na siya ni Bebeng. Kagaya ng ipinangako niya, kumain siya at inubos ang dinalang pagkain para sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Nanlilisik ang mga mata ni Adrian habang naghihintay na lumabas ng opisina si Rafael. Hindi niya mapapalampas ang kagaguhang ginawa nito kay Sarah. Lalo pang nadagdagan ang galit ng binata nang makita niyang lumabas si Rafael kasama ang asawa nito. Nang nasa parking space na ang mga ito, ay mabilis pa sa 4:00 siyang lumabas at pinalipad ang kamao niya rito. Napaupo si Rafael dahil hindi napaghandaan ang ginawa ni Adrian. Hey, what's your problem? Why did you punch my husband? Sigaw ng babae. Hayop ka, Rafael. Pinalampas kita noong nasa party tayo, pero ngayon hindi. Sigaw ni Adrian. Ano bang problema mo pare? Tanong ni Rafael habang hinahaplos ang dinapuan ng kamao ni Adrian. Saka tumayo. Damn you bastard! How dare you hurt such an innocent woman na walang ginawa kundi ang mahalin at intindihin ka? Muling sigaw ni Adrian at kinwelyuhan pa si Rafael. Ah, so yun ang pinuputok ng butsi mo. At basta ka lang susugod dito. Hindi ba dapat masaya ka dahil maaari nang mapasayo si Sarah? Nakangising turan ni Rafael. Hindi mo ako kagaya. Paano ko makukuhang maging masaya kung alam kong nasasaktan siya? Tarantado ka, Rafael. Kung alam ko lang na paglalaruan mo siya, sana hindi na ako nagparaya. Sana ginawa ko ang lahat ng paraan para makuha ko siya. Galit pa ring turan ni Adrian. Hindi ko nakasalanang naging tanga ka. Una pa lang, ang business partnership lang ang dahilan why I pursued her. I've never been in love with her, cause Diane is the woman I love. Saad ni Rafael. Lalong nagngit-ngit si Adrian. Mukhang pera. Sana nga ituloy pa ng mga magulang ni Sarah ang napagkasunduan nila ng mga magulang mo. Simulan mo ng magdasal. Oh well, hindi ako tanga. Alam kong mababa ang sales ng kumpanya ninyo. And it's sinking. Nakangising turan ni Adrian at saka binitawan ang kwelyo ni Rafael at tinalikuran na ang mga ito. Ang akala ng dalawa ay aalis na siya, subalit mayroon lang palang kinuha mula sa kotse. Maya-maya ay bumalik siya sa kinatatayuan nila Rafael. Ibinato niya ang brown envelope sa mukha nito. Ayan ang sales statement ng kumpanya ninyo. At kapag nalaman niya ni Tito Sebastian, sa tingin mo matutuloy ang pinapangarap mong business partnership? Taas noong turan ni Adrian. Huwag kang makikialam, Adrian. Saad ni Rafael. Hindi ako makikialam, pero sisiguraduhin kong malalaman ko lahat ng gagawin ninyo.
At hindi ako papayag na gagamitin niyo sila para umangat ulit. Pagkatapos ng panloloko mo kay Sarah? Ang kapal ng mukha mo. Galit pa ring turan ni Adrian. Get lost! Bulyaw rito ni Raph. Yeah, wish you good luck. Huling sabi ni Adrian na may kasamang nakakalokong ngiti. Napaatras si Rafael nang pinasibat niya palabas ang sasakyan. Mariing napamura si Rafael pag alis ni Adrian. Anong gagawin mo ngayon? Diane asked Rafael. Hindi ko alam. Umuwi na tayo. Yakag nito sa babae sa halip na sagutin ang tanong. Aren't you worried? No. Sambit nito. How about the sales of the company? We know Sarah's parents. At isa pa, masisira ang pangalan nila kapag umatras sila. Turan nito na sigurado na matutuloy ang investment ng Silver Lantern Group. Are you sure of that? Yeah. Let's go. Saka na natin pag-usapan yan. Yakag nitong muli sa babae at saka naunan ng lumakad. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Sarah. Hindi dahil sa hindi pa sila nagkakausap ni Rafael, kundi ang hindi na pagpapakita sa kanya ni Adrian. Ni hindi man lang nagtitext o tumatawag kagaya ng dati. Parang tinutuon ng binata ang sinabi nito. Okay ka lang ba? Tanong ni Bebeng sa dalaga nang mapansing ilang beses na napasabunot sa sariling buhok. Opo, Ate Babes. Hindi ka ba tinetext, chinachat or kahit tinatawagan ni Adrian? Tanong niya sa kasama. Kapag kakamustahin ka lang, tawagan mo kaya. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Alam mong mali ka. At kailangan mo siyang kausapin at humingi ng dispensa sa mga nasabi mo nang matahimik ka. Nahihiya ako, Ate Babes. Masyado ko siyang nasaktan. Wala naman siyang kasalanan. Dahil wala siyang ginawa, kundi mahalin at pahalagahan ako. Ang punan ang mga pagkukulang ni Rafael. Pero sa kanya ko ibinuhos ang galit ko sa ibang tao. Kaya nga ikaw nang gumawa ng hagbang para magkausap kayo. Baka makaalis na yon, sige ka. Lalo kang hindi makakapagtrabaho kapag nasa malayo siya at hindi mo malalaman kung saang sulok ng mundo naroon. Aalis ba talaga siya? Ang sabi niya, aalis mo na siya, pero hindi ko lang alam kung kailan. Ate, hindi siya pwedeng umalis. Kaya nga tawagan mo na nang makapag-usap kayo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, ay katok mula sa labas ng pinto ang kumuha sa kanilang atensyon. Si Bebeng ang nagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo rito? Bungad nito kay Rafael. Napabaling naman sa gawing pinto si Sarah nang marinig si Bebeng na binigkas ang pangalan ng dating nobyo. Nais ko lang makausap si Sarah. Ani ng lalaki. Papasukin mo, Ate Babes. Utos ni Sarah. Niluwagan naman ng huli ang bukas ng pinto. Napatingin si Bebeng sa dalaga. Dito ka lang, Ate Babes. Huwag kang lalabas. Ani Sarah at saka binalingan si Rafael. Lumapit ang dalaga sa lalaki at isang sampal ang sinalubong nito mula sa dalaga. Para yan sa panloloko mo. At ito, para sa kagaguhan mo. Ani niyang sinundan ng isa pang sampal. Sarah, I'm sorry. Sambit ni Rafael habang nakayuko. I'm sorry? Hindi yan sapat sa lahat ng panloloko mo. Na kahit mga magulang ko, idinamay ninyo. Mga mukha pala kayong pera. Hindi ka na nahiya? Walang pinakita o ginawang masama sa iyo ang mami at daddy ko para gaguhin ninyo sila. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyari. Sana
labas ang business sa issue nating dalawa. Mahinahong turan ni Rafael na akala mo ay tupa sa sobrang amo. Ha? Talaga? Pero nasihan kang pinaikot-ikot ako sa mga palad mo. Ang kapal ng mukha mo. Lahat ng pang-iintindi ibinigay ko sa'yo. At talaga lang, nalabas ang business sa trip mo? Hindi ba yon lamang ang dahilan kung bakit mo ako minahal? Teka, minahal mo nga ba ako? O ang nalalapit na business partnership ng pamilya mo sa pamilya ko ang minahal mo? Sarah, sana hindi ito ang maging daan upang magkasira ang pamilya natin. Saad nito pero hindi makatingin ng diretso kay Sarah. Matagal mo nang sinira, Rafael. Wala nang dapat masira. Dahil nang niloko at pinaglaruan mo ko, doon pa lang sira na. Sarah, please. Nagmamakaawa ako. Huwag mo munang ipaalam sa mga magulang mo ang mga nangyari. Patuloy na pagmamakaawa ni Rafael. Hindi ko alam, Rafael. Wala akong maisasagot sa'yo. Pero isa lang ang sigurado ko. Ipapaalam ko kay Daddy ang lahat. Sarah, please. Kulang na lang lumuhod na ito sa harap ni Sarah. Sana inisip mo yan bago mo ako niloko at pinagmukhang tanga. Pati mga magulang ko pinaikot mo. I'm sorry. Hindi ko naman intensyon na gawin ang ganito sa'yo. Pero there's no other way. Palusot nito. Nagawa mo na eh. Alam mo bang nang dahil sa'yo? I lost the chances of noticing someone who really cared about me. What do you mean? Saad nito na bahagyang nag-angat ng tingin. None of your business anymore. So please, excuse us. We have a lot of important works to do. Makakaalis ka na. Pagtataboy ni Sarah sa lalaki at siya pa ang nagbukas ng pinto. Leave us. Now. Laglag ang balikat ni Rafael na lumabas ng opisina ni Sarah. Agad sinara ni Sarah ang pinto paglabas ni Rafael. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan at bahagyang gumaan ang pakiramdam dahil sa wakas ay naibuhos na ang galit sa dating nobyo. Lumapit naman si Bebeng sa dalaga at niyakap. Magiging maayos din ulit ang lahat sa buhay mo. Wika ni Bebeng habang yakap ang dalaga. Salamat, Yaya Bebs. Oh, wala nang iiyak ha. Nailabas mo na ang galit mo. Kaya cry no more na. May makikita ka pang higit kay Rafael. Yung lalaking aalagaan at mamahalin ka ng totoo. Huwag mo na sana sa ngayon, ya. Gusto ko munang ayusin at ihanda ang sarili ko. Sige, makakapaghintay naman siguro kung sino man siya. Ngumiti si Bebeng. Lumipas pa ang ilang araw. Tuluyan na nga kayang iiwan ni Adrian si Sarah. Ano ang gagawin ng mga magulang ni Sarah sa oras na malaman nila ang ginawa ni Rafael? Abangan sa mga susunod na kabanata.